Lahat ng nangyayari merong dahilan. Lahat ng nangyayari sa buhay natin merong dahilan. Magandang araw po. Ako po ay isang OFW sa Middle East, sa United Arab Emirates. At habang nire-record ko po ito, ako po ay naka-forced vacation leave dahil yung kumpanya po namin apektado ng conflict o ng gera dito sa Middle East. Though naka-ceasefire ho ngayon ang Israel, Iran, US, apektado pa rin ho ang aming kumpanya dahil kami ay malimit umasa sa mga turista dito sa UAE, at marami na nga ako nakita ng mga kabayan na nawala na ng trabaho, lalong lalo na yung mga nasa hotel industry. Kaya ako naman po bilang isang panata at bilang isang deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno, ako po ay naniniwala na lahat ng nangyayari merong dahilan. At kahit anong mangyari, kailangan lang po nating lakasan yung loob natin at itaas lang po natin lahat sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ako po ay nasa UAE, pero ang puso ko po ay nasa Quiapo bilang isang deboto. At hindi man ho ako makapunta sa Quiapo ngayon, ay pilit ko naman ginagawang panata yung pagpapatotoo at pag-share ng mga iba't ibang kwentong Nazareno, pagpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Lalong-lalo na sa panahon ngayon ng gera, ito po'y para po sa ating mga kabayan na may anxiety, depression na ngayon, habang siyempre maraming nag-aalala, maraming hindi sure, maraming uncertainties, hindi natin alam ano mangyayari bukas. So, pag nagbasa ka ng balita, parang nagte-threaten na naman ulit si Donald Trump na aalisin na yung ceasefire at bobombahin na ulit ang Iran. At maraming nangyayari ngayon sa mundo. Apektado nga tayo dito, mga kabayan sa Middle East. Pero apektado rin yung mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Kasi yung inflation, sumipa na ng todo. Yung mga padala natin sa Pilipinas, pinagkakasya na lang. Nahihirapan yung mga pamilya natin. Pero gusto ko lang ulit sabihin na lahat ng nangyayari merong dahilan. So kanina nga nanonood ako sa YouTube, meron akong napakinggan na sabi, you cannot have a good character and an easy life at the same time. You cannot have both. So ano ibig sabihin nun? The more na nagsasuffer ka, the more na nahihirapan ka, the more na gumaganda rin yung character mo. Kasi nagmamature ka eh. So, darating yung araw, yung mga problema mo at mga struggle mo ay magiging testimony mo. Istorya mo yan na balang araw ikukwento mo kasi hindi ka sumuko. At nanalig ka lang sa mahal na poong Jesus Nazareno kasi hindi ka niya iniwan at hindi ka niya iiwan. Kaya ang ganda rin ng kwento ng isang dating katrabaho na marami siya napunta
Nagtrabaho siya sa Hong Kong, sa Saudi, sa Bahrain, sa somewhere din sa Africa, hanggang napadpad siya dito sa UAE. At ang dami niyang pinagdaanan. At kinukwento niya lang din na si Lord daw talaga ang lahat. Sabi niya sa akin, si Lord daw talaga ang lahat. Kasi ang nangyayari, nagre-resign siya, wala pa siyang kapalit na work, pero biglang magkakaroon. At lahat yon biyaya ng Panginoon, syempre. At isa nga rin sa magandang kwento rin yung aking kapatid na halos isang dekada o halos parang kung tama ang tanda ko 8 years siya nag-a-apply doon sa kumpanyang gusto niya. Lagi siyang diba, na may times na naiimbitahan siya for interview pero hindi siya matanggap-tanggap. At ako rin bilang isang kapatid, nakakalungkot din yung parang minsan iniisip niya na namala siya. Pero hindi dapat tayo mag-isip ng gano'n kasi laging mas malaki yung plano ng mahal na Poong Jesus Nazareno para sa atin. Laging mas maganda ang plano ng Diyos. At ngayon nakakatuwa kasi sa wakas yung kapatid ko nakapasok na siya dun sa gusto niyang kumpanya at mataas pa yung posisyon na pirmahan niya, yung in-offer sa kanya, at maganda-ganda rin yung sahod na binigay sa kanya kahit nasa Pilipinas siya, kahit pa paano. At ngayon masaya na siya. Nakikita ko lagi siya nag-i-story ng mga moments niya sa kumpanya. Nakakatuwa makita. Sabi ko nga, pag kinukwento ko yun dun sa iba kong kaibigan, sabi ko, ito yung mga example na God's plans is always greater. God's plans are always greater. Laging mas malaki ang plano ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya sa lahat ng mga kabayan ko dyan dito sa Middle East na wala ng trabaho at nagka-problema sa kumpanya, kagaya ko na naka-forced leave din ngayon, at hindi ko nga alam ang chismis, baka may salary pay cut sa Mayo. Siyempre nakakalungkot, pero ganun talaga. Kailangan din nating intindihin yung mga kumpanya na nahihirapan dahil sa gera ngayon. Sana matapos na yung gera at ipanalangin natin, taas natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno na hipuin niya yung mga puso ng mga world leaders natin para matigilan na yung patayan, pagdanak ng dugo, yung mga nahihirapan, lalong-lalo na yung mga inosente at mga wala namang ka-idea sa mga nangyayari. Kaya ako po'y humihingi rin sa inyo ng panalangin na pagdasal niyo po lahat ng may problema ngayon sa careers nila, regardless kung nandito sila sa gera o hindi. Lahat ng mga nangangarap ng mas maayos na career ay ipanalangin po natin at itaas natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno. At kung kayo po ay merong mga kilala na apektado din ngayon ng gera, apektado ng inflation, hindi na alam kung anong gagawin, kung saan kukuha ng alam niyo na. At lagi lang din natin tandaan na yung kwento sa bangka na paboritong paborito ko, yung mga apostoles kasama si Jesus naglayag sa laot, at si Jesus na naman, Jesus Nazareno, ay natutulog, kaso bumagyo, lumakas ang alon at natakot
yung mga tao, yung mga apostoles. Ginising nila si Jesus Nazareno at tumayo si Jesus. Pinakalma ang dagat, pinakalma ang alon, at huminto ang ulan. At simula nun, at nung nung moment na yon, sinabi ni Jesus sa mga apostoles na, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? So, yan po ay sinishare ko at ino-over-communicate ko sa lahat ng mga kabayan ko dito sa Middle East na nahihirapan sa sitwasyon nila ngayon dahil sa gera. Mark chapter 4 verse 40. Mark chapter 4 verse 40. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Yan po ang tinuturi kong life verse na pinaniniwalaan ko. Kaya sinasabi ko lagi na lahat ng nangyayari, merong dahilan. Lahat ng nangyayari ay according sa plano sa iyo ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya hindi mo kailangan dapat matakot. Huwag mo hayaang kainin ka ng takot. Huwag mo hayaang kainin ka ng inggit, ng pagnanasa, ng kasakiman, katamaran, lahat. Lagi mo lang tatandaan ng mahal na pong Jesus Nazareno, nandyan siya lagi para sa iyo at hindi ka niya pababayaan. Kaya isipin natin lahat ng mga stories natin, lahat ng mga kwento natin. At kung kaya natin mag-share po tayo. Send nyo lamang po dyan sa nakita nyong email address, kwentongNazareno@outlook.com. At subukan nating basahin at sabay-sabay tayong ma-inspire pag naalala natin yung mga gantong moments. So, kung nais nyo pong i-share yung mga kwento nyo, personal experience sa mahal na pong Jesus Nazareno, send nyo lamang po para po makagawa tayo ng episode para doon. Pero sa ngayon, gusto ko lamang po i-over-communicate na hindi tayo dapat matakot. Huwag nating hayaan ang sarili natin lamunin ng takot. Matatapos din ang lahat ng ito. Babalik din sa normal. Yung mga umiiyak nating kabayan na nawala ng trabaho, pagdasal natin na sooner or later ay maging okay na ang lahat. So sa amin, naniniwala kami na magiging okay na rin yung lahat. At sana wala nang mga biglaang bombahan at gera. Isipin natin yung mga bata. At sana pagdasal ng lahat ng tao, yung mga taong mas nangangailangan kaysa sa atin, lalong-lalo na yung mga nahihipit sa gera, sa Israel, sa Ukraine, sa Africa. Sana matigil na itong gera na to. Mahal na poong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.